Ayan, hello! Magandang araw sa ating lahat. March 25, 2025. And oras natin is 2:25 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Ito na namang iyong lingkod, Munting Tinig, dito po sa Munting Tinig TV sa YouTube. Kung halimbawa, na-recommend po ng YouTube na panoorin po ninyo itong ating channel at mabisita po ninyo. Maraming salamat and huwag niyong kalimutan sana mag-share, mag-like at saka mag-subscribe bilang suporta po sa ating Munting Tinig channel. At kung gusto niyo naman magpa-member sa ating Munting Tinig community, i-click niyo lang po yung join. So magpa-member po kayo dyan. Oo, pero may babayaran ata kayo, no? Okay. Tulong financial na rin yan sa ating channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol po sa kabayanihan. Dahil maugong-ugong ang balita ngayon ng pagkumpara, no, ng mga Duterte supporters or lalong-lalo na po siguro ni Rodrigo Roa Duterte sa sarili niya na baka po magiging Ninoy Aquino siya. O pag-usapan natin, payag ba kayo na magiging bayani si Rodrigo Duterte? Isalin natin si Sara Duterte dahil mga kamunting tinig or mga sambayan ng Pilipino, ang ginagawa na naman ngayon ng mga Duterte ay pinapaigting nila yung tinatawag na appeal to emotion. Humihingi sila ng tinatawag natin na simpatya. Okay? Gusto nila makuha ang simpatya, ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa pagkabagsak nila sa kanilang political career na walang iba namang dapat sisihin kundi yung mga tao na kabilang po sa kanilang kampo. At syempre, malaking contribution ng pagkabagsak ng Duterte political career ay ito sila mismo, ang mga Dutertes. Kay Rodrigo Duterte, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, at yung mga nakapalibot sa kanila. Mga kababayan, ang usapin ng pagiging bayani ay hindi po ito laro. So we are trying to evaluate, no? This is now the time for us to evaluate what are the significant contribution in society for the Dutertes be declared as hero. Porket nakalimutan natin yung essence ng mga kababayan natin na nakipaglaban para makuha natin, makamit natin ang kasarinlan sa mga dayuhan na sumakop sa atin. Tandaan po ninyo, we are being colonized by Spain for more than 300 years. Followed by the Japanese, followed by the Americans, are being colonized and other culture. So, may mga tao, may mga Pilipino na binuwis nila yung kanilang buhay. Okay? Binuwis nila yung kanilang buhay, nagsakripisyo sila para ipagtanggol ang kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. Para magkaroon tayo ng independent state or independent nation. Okay? Na hiwalay tayo sa mga bansang banyaga o mga dayuhan na kung saan ay sumakop sa atin. At pinagwawatak-watak tayo sa pamamagitan ng ekonomiya, ng politika, ng relihiyon at ng gobyerno. Tapos, all of the sudden, lilitaw itong usapin na magiging bayani itong mga Duterte. Mga kabataan na mga nanonood ngayon, mga kamunting tinig, mga kababayan po natin, anong quality ng mga Duterte na ito para at least pag-usapan natin na magiging modern hero sila? Yan ba yung gagawin nating bayani, yung nasasakdal ngayon sa International Criminal Court because of tinaguri ang mass murderer? Ayon po sa complaint sa kanila, no, ng mga biktima po ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. That's the reason why na i-confirm yung kanyang kaso, no, sa September 23, 2025, yung crime against humanity. Tapos masisikmura pa natin na mag-usap-usap tayo about sa possible na mga ideas na si Rodrigo Duterte ay magiging bayani. Tandaan po ninyo ha, malaking kapalastangan yun. Si Ninoy Aquino, sinira nila yung imahe. Sinira ng mga Duterte supporters ang imahe ni Ninoy. Yun pala, mahalin tulad
siya kay Ninoy na pagbalik na ng Pilipinas ay maaaring siya ay barilin din? Dahil yun po ang sinasabi ni Sara Duterte. Na kapag bumalik daw si Rodrigo Duterte, maaaring matulad po si Rodrigo Duterte kay Ninoy dahil babarilin daw. So, ibig sabihin, alam nila, may intelligence report na si Rodrigo Duterte ay nanganganib ang buhay. So, sinong ginago ninyo? Papaniwalain ninyo yung tao na ang gobyernong Marcos ang mag-iisip? That is indirect message, no, of your, what you call this statement. The idea that you are trying to convene na kapag bumalik si Rodrigo Duterte sa Pilipinas, matulad siya na maaaring mamatay din siya, maaaring barilin din siya. So saan po nakukuha ni Sara Duterte at saka ni Digong yung ganyang klaseng idea? Ganun kasama ang mga mentalidad ng mag-ama na ito na ganun ang iniisip. Dapat si Sara Duterte, pagtuunan mo ng pansin ang responsibilidad mo dito sa Pilipinas. Again, kung hindi mo kayang gampanan ang responsibilidad mo bilang pangalawang Pangulo, dahil nahahati ang atensyon mo dyan sa tatay mo, mag-resign ka na lang. Hindi na pakinggan mo ang mga taga-suporta mo na nananawagan na mag-resign ang mahal na presidente. So, sino ang makabenefits kapag mag-resign ng Pangulo? Ikaw, Sara Duterte, na wala kang capabilities na pamunuan ng bansa. I am not trying to question the level of your intellect or your being an excellent woman in handling any positions that you want to handle. But, sa punto na ito, ayaw namin ipagkatiwala ang Pilipinas sa iyo. Wala kayong ginawa kundi sirain ninyo ang imahe ng Pilipinas. Paalisin ninyo ang nakaupong presidente. Binigyan ng mandato ng milyong-milyong mga Pilipino. At nagtiwala ang mga supporter ng mga Marcos sa inyo, kaya kayo ngayon sa pwesto. Pagkatapos ngayon, papakinggan ninyo yung mga walang kwentang mentalidad ng mga kababayan po natin na sumusuporta sa inyo dahil nabulagan sila. Oo, parang ginayuma sila, na-hypnotize sila. Dahil kahit kayo nga mismo, hindi nyo naiintindihan kung bakit pa kayo sinusuportahan ng mga Pilipinong baluktot ang mentalidad na nagpapahiya ngayon sa bansa natin. Mantakin mo, nakatutok ang halos mga opisyal ng Netherlands dyan. Ang nag-iingay dyan, hindi ibang lahi. Ang mga Pilipino, binabato ninyo, no? Ng itlog, ang picture ni PBBM. Pagkatapos ngayon, sasabihin po ninyo na parang, okay, sige, you are trying to condition the mind of the Filipino people na si Rodrigo Duterte pa ngayon ang magiging bayani sa kabila ng mga hinagpis, panaghoy ng mga pamilya, ng mga biktima ng war on drugs sa panahon ng Duterte administration na hindi nakakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya po naglakas ng loob sila. Kahit wala silang pera, naghanap sila ng mga sponsor, naghanap sila ng mga legal luminary na tutulong sa kanila, maipaglaban lang nila ang karapatan ng kanilang pamilyang kinitla ng buhay na hindi pa nga po alam kung totoong sila po ay kriminal o hindi. Dahil ayon po sa batas, dapat po sundin ang due process at igalang ang karapatang pantao. Innocent until proven guilty. Nakapunta lang si Rodrigo Duterte sa The Netherlands? Iisipin nyo na kaagad na bayani? Anong kabayanihan ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Lumaban ba siya sa kalaban ng bansa? Hindi. Look, what happened to China? Narratives with regards to the expansionism policy that they claimed, no? Even though dyan po napapaloob sa ating exclusive economic zone, inaangkin ng China. Even though yung mga peke na mga balita na ang China ay inaangkin ng Palawan, hindi rin nagkomentaryo itong mga supporter ng mga Duterte. Even though Sara Duterte, wala siyang political strong statement pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Si Rodrigo Duterte, wala rin. Ipamimigay niya nga yung teritoryo natin, yung tubig, sige, tubig lang naman daw yan. Wala siyang pakialam sa arbitral ruling. Tinaniman niya ng takot ang mga Pilipino na wag nating kalabanin ng China dahil maliit lang po tayo na bansa. Malaki sila. O tapos sinusuportahan pa ng mga bayaran at mga utak talangka na mga social media influencers na mga maka-Duterte yung claim. Na parang minamasama pa nila yung Pilipinas. Mantakin mo, paratangan mo ang Pilipinas na
nag-water cannon din sa Chinese Coast Guard, which is very, very, very not good. Disappointing na mga statement from our fellow Filipinos. Okay? At ito sa punto na ito, mga kamunting tinig, mga kababayan, ano ang quality kaya na maisip ninyo para maideklara si Rodrigo Duterte na bayani? Anong katangian ni Rodrigo Duterte, kayo na mga gusto ninyo maging bayani si Rodrigo Duterte, ano sa tingin ninyo ang kanyang katangian? Yung pagmumura niya sa mga leader ng simbahan, yung pagmumura niya sa mga leader ng bansa na ayaw niya, yung pagmumura niya sa kanyang kapwa Pilipino, yung pagpapatahimik sa kanilang mga kritik. Ganon ba yung quality para mag-isip kayo at mag-usap-usap kayo na dapat si Rodrigo Duterte ay patayuan ng rebolto dahil siya po ay bayani ng sambayanang Pilipino? Kayo, tanungin ko kayo dyan. Total, maalaman kayo mga Duterte diehard supporters. Total, ang kakapal naman ng mga mukha ninyo mag-isip. Kinasuhan na nga ng crime against humanity. Pilipino ang namatay sa panahon ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Mga inosente, mga kabataan na damay. Na naging collateral damage. Tapos sabihin ni Bato, shit, it happens. Ganun lang. May lakas na loob kayo na i-inform sa public na parang magiging bayani pa si Rodrigo Duterte? O alam mo naman pala, Sara Duterte, kayo na mga DDS, alam nyo man pala na mamamatay si Rodrigo Duterte pag bumalik ng Pilipinas, tapos gusto nyong ipabalik si Rodrigo Duterte? Parang hindi man ako sa mga nag-aakusa, pero if you're going to theorize, if you're going to use the probability and assumption, para may alam ang kampo ni Sara Duterte gustong magpatay kay Rodrigo Duterte, wherein they did not divulge it to the national security po natin. Hindi po binigay, no? sa ating mga otoridad, yung ganyang klaseng A1 informations na yan. Kung totoo man na may nagbabanta sa buhay ni Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin, ipapadala mo si Rodrigo Duterte. Sino yung suspect ninyo? Gobyerno. So ngayon, for example, halimbawa, gobyerno ang suspect ninyo. So ibig sabihin, ipapadala ng gobyerno si Rodrigo Duterte sa dahig at the same time, alam ng gobyerno na makabalik siya para pag makabalik, patayin siya. Ganon yung theory ninyo. Kabubuhan naman yun. Naku, Diyos ko Lord, napaka-narrow-minded yun naman. Kapag ganyan yung mga gusto nyong ipalabas. Mga Duterte diehard supporters, wala pong puwang sa roster ng mga bayani ang mga Duterte. Dahil look, kung talagang kabayanihan ang ginagawa nila, dapat pakiusapan nila itong mga mapusok na mga Duterte diehard supporters na himod-puwit sa kanila, yung mga kaalyado nila na nag-i-influence sa kanila mga decision-making, political decision-making, pakiusapan na wag na kayong sumausaw, hayaan na ang international law ang maghusga kay Rodrigo Duterte, wag na kayong mag-rally, wag na kayong mag-gather-gathered, magdasal na lang, magtiwala tayo sa legal counsel. Ginawa pa ng mga Duterte yun? Wala. Bagkus gusto pang kasangkapan ni Sara Duterte at ng mga kaalyado ni Sara Duterte at saka ni Digong, ang kawawang mga Pilipino na tiwalang-tiwala sa kanila, no, na hindi po nila naisip na yung sobrang tiwala nila at pagmamahal kay Rodrigo Duterte, nababastos na ang ating gobyerno, nasisira na ang imahe ng ating bayan sa mga banyaga, pinagtatawanan sila doon sa Netherlands. Mantakin mo, karaming mga bata na mga nagugutom, itapon mo lang yung itlog, doon sa mukha ng ating presidente, tapos nagawa pa kayo ng mga poster na mayroon pong mga sungay si PBBM. Samantalang si PBBM hindi minura ang Diyos. Si PBBM walang nagpahiwatig na siya ay ang presidente ng impyerno. Hindi si PBBM ang pahiwatig na hihilain niya palabas ng impyerno si Satanas. Yan ay gawain ng mga Duterte yan. Tapos ngayon, iisipin pa ninyo na magiging bayani? So anong karakter ang maipagmamalaki natin sa mga Duterte para sabihin natin na okay, panahon na magpag-usap para i-declare itong
mga alinganga na ito na mga bayani. Ha? Ganito na pala ang imahe ng bayani? Mass murderer? Yan po nakalagay na reklamo ng mga abogado ng mga biktima. O hindi po ako ang nag-ano yan. I am just simply basing my arguments, my commentary. Hindi po fake news yan. Yung mga pinagsasabi ko, hindi po fake news yan. At saka tandaan, mayroon pang bayani na pinuputang ina ang kanyang kapwa Pilipino. Pag ayaw nila, ipuputang ina nila, murahin nila, idaan nila sa patapang-tapangan, idaan nila sa kamay na bakal. Nag-war on drugs lang si Rodrigo Duterte, pagkatapos, isipin nyo, magiging modern hero? O kayo mga DDS, di ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Ha? Ikikriticize ninyo ang Pangulo, ang gobyernong matino, samantalang ang mga Duterte walang ibang ginawa, kundi manggulo. Tapos sinusuportahan pa yung mga kaalyado na mga wala sa hulog, mga kaalyado na mga basag bolero, mga kaalyado na kapag nakakita ng PBBM at pro-government side, kukulatahin nila. Ha? May bayani ba na gustong magiging province ng China ang Pilipinas? Ha? May magiging bayani ba na winawalang hiya ang bayan natin? Simbolo ng pagkakawatak-watak? If you are a hero, the characteristics of being a hero are the following. Dapat responsable ka. Pangalawa, nakikipaglaban ka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Dapat iniisip mo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi yung kapakanan nyo lang sa politika ninyo para makasurvive kayo. Ha? Isa sa mga quality ng tinatawag na bayani ay yung iniisip ang kinabukasan ng bansa, hindi yung kinabukasan ng kanilang partido. Ang mga Duterte, iniisip nila, partido nila eh. Ha? Yung kaligtasan, yung ikakaataas, ikakaangat ng kanilang political party. Yun ang gusto nila. Ang pinaglalaban ngayon ni Sara Duterte, interest ng kanyang ama, hindi interest ng sambayan ng Pilipino. Kaya po, malabo na anuhan ng tao. Magpaliwanag ako na hindi po kailangang pag-usapan yung kabayanihan ni Digong. Walang kabayanihang ginawa si Sara Duterte sa bayan. Walang kabayanihang ginawa si Rodrigo Duterte sa bayan. Naintindihan nyo yan, mga Duterte Dead supporters? Siguro may kabayanihan si Sara at saka si Digong sa mga nagpapabayad. Hindi po para sa bayan, kundi may ginawa sila sa mga nagpapabayad. Ang mga social media influencers para suportahan yung mga narratives na lalong mapahamak ang imahe ng ating bansa pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Kaya kayo po na mga nanonood ng channel na ito, kayo po ang huhusga kung karapat-dapat bang maging bayani itong mga mag-ama na ito. Kasi mga pilingira mga pilingon. No? Hindi ka ba kayo nahiya sa mga sarili nyo, mga Duterte Dead supporters? I-proclaim ninyo sa isipan ninyong bayani yan. Wala namang ibang ginawa kundi yung suportahan ang panggugulo ng kanilang mga kaalyado. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig. So huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Papayag ba kayo na magiging bayani itong mga Duterte na ito? Comment down below. Bye-bye ha. Please share, like at saka subscribe para po sa ekonomiya. Thank you very much.